Sa video na ito ay ipapakita ko naman ang idea, kung paano magtanim ng sibuyas dahon gamit lang ang katawan ng puno ng saging. Ito'y napakasimpleng gawin at magandang pagkakitaan. Ang gawin mo na lang ay tapusin mo lang ang video na ito, para magka-idea ka. Tara na at umpisahan na natin. Simple lang naman ang ating gagawin, kumuha tayo ng katawan ng puno ng saging. Kung meron kayong puno ng saging na hindi na namumunga ay maaari ninyong kunin para mapakinabangan. Putulin na natin ang maliit na bahagi nito sa dulo. Mainam na gumamit ng lag-ari upang malinis at maayos ang pagkakaputol. Pagkatapos ay ipwesto na natin ito sa komportable na lugar, dahil babalatan pa natin ito. Para madali mo lang matanggal ang magulang na balat, ay hiwain sa bandang puwitan nito, upang madali mo na lang mahihila ang pinakamagugulang na balat ng puno ng saging. Na sa ganon mabilis mo lang mahiwalay. Pagkatapos ay batasan natin sa bandang gilid nito, mainam na gumamit ng matulis at matalim na kutsilyo sa pagbutas, upang madali mo lang matansya ang laki ng butas. Laliman mo lang ito ng atlas 2 pulgada ang lalim, dahil ang purpose natin sa mga butas ay dito natin ilalagay o ipapasok ang mga laman ng sibuyas na ating patutubuhin, at nakadepende na rin ang dami ng butas sa dami ng inyong itatanim dito. Sa sibuyas na ating itatanim, mas maganda kung ito'y magugulang at may mga ugat na rin para madali lang itong tumubo. Sa pagtatanim ay madali lang naman, ilalagay mo lang ang bawat bumbilya ng sibuyas sa bawat binutasan natin, ipapasok mo lang ito at dapat ang pinakapuwitan ng bulb ay nakatapat sa ilalim, na sa ganon madali lang itong makaka-absorb at mag-germinate. Ganon din ang bawat proseso sa iba hanggang sa malagyan mo na lahat ang bawat butas sa katawan ng saging. Ang mga ganitong idea sa pagtatanim ng sibuyas ay mas pinadali na. Ito ay hindi mo na kailangan magdidilig pa araw-araw, dahil ang katawan ng saging ay nanatiling mamasa-masa sa ilalim, at habang tumatagal at nabubulok ay nagiging organic pa ito. Nasa ganon ay mas maganda at malusog pa ang halaman natin sa paglaki. Pagkalipas ng 5 araw, ganito na magiging resulta, ang mga talbos nito ay nakausli na rin, berdeng-berde at healthy pa ito. At kung mapapansin mo ay ang mga ugat nito ay mahahaba na at mauusbong, at ang mga talbos naman nito ay mahigit kumulang sa 1 o 2 pulgada na ang haba. Ganito lang naman kabilis ang pagtubo ng halaman natin na sibuyas. Dahil tamang-tama lang at sakto lang ang nakukuha nito na tubig sa katawan ng saging. Bukod pa doon ay marami pang nutrisyon na naibibigay nito sa halaman natin na sibuyas. Pagkalipas ng 10 araw, ay ganito na rin kalaki ang tanim natin na sibuyas dahon. Malaki na rin ito at halos nasa 5 pulgada na rin ang haba ng mga dahon, malulusog na dahon at berdeng-berde. Pagkalipas ng 15 araw ay ganito na ang magiging resulta ng halaman natin na sibuyas dahon. Malaki na rin at halos nasa 1 dangkal na rin ang haba ng mga dahon, at kung mapapansin natin ay mas lalo pang umusbong ang dahon nito, at sa ganitong gulang na ay maaari na rin natin itong kunin ang mga dahon at anihin. Ganun lang naman kabilis mani ang mga halaman natin na sibuyas dahon, madali lang naman gawin at alagaan. Dahil wala ka na masyadong gagawin at straightforward lang naman, ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa. Simple lang at mas pinadali pa. Kaya maganda itong gayahin upang makatipid. Lalo na ngayon mas tumaas pa ang presyo ng sibuyas sa merkado. Ngayon aanihin na natin ang mga dahon ng ating halaman na sibuyas. Mainam na gumamit ng gunting sa pagpuputol upang mas madali mo lang itong makukuha ang dahon. At sa pagpuputol ng dahon ay mag-iwan ng kahit kalahating pulgada sa pinakatangkay nito. Dahil para mabilis din itong uusli ulit ang mga talbos ng dahon, at mabilis din uusbong, na sa ganon ay may aanihin ka pa sa susunod na mga linggo. Ganon ang kagandahan, dahil hindi mo na kailangan paulit-ulit magtanim ng sibuyas dahon upang may maaani ulit, kaya maganda itong pagkakitaan pang dagdag income. Bukod pa doon ay solve na ang pang-araw-araw mo na pangangailangan sa pagluluto sa bahay. At nakakasigurado pa tayo na wala tayong makukuha na kemikal sa halaman na maaaring makakasira sa ating kalusugan. Dahil ikaw din mismo ang nag-aalaga dito. Pagkalipas ng 18 araw, ay ganito na ang halaman natin na sibuyas. Sa unang pag-ani natin ay ganito na naman ngayon, ang mga bahaging pinutulan natin na dahon ay nagsisimula na rin humahaba ang mga dahon, at kung mapapansin natin ay nakausli na rin ang mga bagong talbos nito.
Pagkalipas ng 23 araw naman ay ganito na rin kalaki at kahahaba ang mga dahon, at halos nasa isang dangkal na rin ang haba, berdeng-berde at healthy na healthy. Kaya sa ganitong gulang na at kahahaba ang mga dahon ay maaari na rin natin itong anihin sa pangalawang beses. At ganun din ang proseso na ating gagawin sa unang pag-ani natin, magtira ng 1 o kalahating pulgada sa pinakatangkay sa pagpuputol ng dahon, upang may aanihin pa tayo sa susunod na mga linggo. Kaya sulit na sulit itong gayahin ang ganitong pamamaraan sa pagtatanim ng sibuyas. At kung nagustuhan mo rin ang video na ito, ay huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa Daily Garden at Home, at pa-share na rin ang video sa inyong mga kaibigan at kamag-anak, upang may bahagi mo rin ang inyong natutunan. Maraming salamat!